Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamoxki TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang magniniyog na binata na umakyat ng ligaw sa anak ng isang tanyag na doktor. Ngunit sa halip na pagkaunawa, matinding paghamak at panlalait ang kanyang natanggap. Ang hindi nila alam, ang simpleng binatang nakasando at may bitbit na niyog ay siya palang tunay na may-ari ng pinakamalaking malawak na nyogan sa buong probinsya at may hawak ng isang sikretong tuluyang magpapabagsak sa kanilang kayabangan. Nako mga katamokski, kapanapanabik ang bawat eksena rito kaya huwag kayong aalis. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa bayan ng San Roque, kilala ang pamilya ni na Dr. Aurelio Valdez bilang pinakamayaman at pinakamataas ang katayuan sa lipunan. Ang kanyang anak na si Carmina ay isang napakagandang dalaga na pinalaki sa karangyaan. Dahil dito, maraming mararangal na lalaki ang nagtatangkang makuha ang kanyang puso. Ngunit sa kabilang banda, isang simpleng binata naman na nagngangalang Ronel ang tahimik na nagtatrabaho sa malawak na niyugan sa dulo ng bayan. Laging nakasuot ng kupasing sando, may dalang itak at laging may mantsa ng uling at dumi ng niyog sa katawan. Dahil dito, binansagan siyang Ronel magniniyog. Ang hindi alam ng marami, si Ronel ay hindi basta manggagawa. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya de la Vega, ang pamilyang nagmamay-ari ng halos 70% ng lupain sa buong probinsya. Ngunit dahil pinalaki ng kanyang yumaong lolo na may kababaang loob, pinili ni Ronel na mamuhay ng simple at maranasan ng tunay na hirap ng trabaho. Isang araw, nagkatagpo ang landas ni Ronel at Carmina sa palengke nang matumba ang mga dalang paninda ng dalaga. Agad itong tinulungan ni Ronel. Sa maikling pag-uusap na iyon, naramdaman ng binata na may kakaibang tibok ang kanyang puso. At doon na nga nagsimula ang kanyang desisyon na umakyat ng ligaw. Alam kong malabong mangyari na mapansin ako ng isang katulad ni Carmina. Anak siya ng doktor. Ako naman ay isang simpleng magbubukid lamang sa tingin nila. Pero walang masama kung susubukan ko. Ipakikita ko ang malinis kong intensyon. Sabi ni Ronel sa kanyang sarili. Isang hapon, nagpasya si Ronel na pumunta sa mansyon ng mga Valdez. Nagsuot siya ng kanyang pinakamagandang polo na kahit luma ay maayos at planchado. Bitbit niya ang isang basket ng mga sariwang buko at ilang native na kakanin bilang pasalubong. Pagdating niya sa gate ng mansyon, sinalubong siya ng isang matandang kasambahay na si Aling Marta. Ay iyo, sino ang bibilin mo rito? O baka naman magdi-deliver ka ng niyog? Sa likod ang daan ng mga supplier iyo. Magandang hapon po, Aling Marta. Hindi po ako magdi-deliver. Nandito po sana ako para bisitahin at formal na makipagkilala kay Carmina. Kung maaari po sana, aakyat po ako ng panliligaw. Nagulat si Aling Marta. Ngunit bago pa man ito makasagot ay lumabas na sa pinto ng mansyon ang ina ni Carmina na si Doña Elena. Kasunod si Dr. Aurelio Valdez. Nakita nila si Ronel na nakatayo sa labas ng gate habang hawak ang basket ng niyog. Agad na kumunot ang noo ng mag-asawa. Lumapit si Dr. Aurelio na may bakas ng labis na pagkabuwisit sa muka. Sino ang pinatutuloy mo riyan, Marta? At ikaw, binata? Anong ginagawa mo sa harap ng bahay ko? Ang lakas ng loob mong magpunta rito na ganyan ang itsura mo. Magandang hapon po, Dr. Aurelio. Doña Elena. Ako po si Ronel. Nandito po ako para sana ipayag ang aking malinis na intensyon kay Carmina. Gusto ko po sanang dumaan sa tamang proseso ng panliligaw. Ano? Panliligaw? Kay Carmina?
Nagpapatawa ka ba, iyo? Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Amoy usok ka ng kopra. At may dumi pa ang mga kuko mo. Ang anak ko'y pinag-aral namin sa Maynila at nakalaan sa mga lalaking may propesyon. Mga abogado, kapwa doktor o negosyante. Hindi para sa isang ampaslupang magniniyog na katulad mo lamang. Eksaktong lumabas din si Carmina mula sa loob ng bahay. Nakita niya si Ronel na nakatayo doon. Bagamat may kaunting awa siyang naramdaman, nanaig sa kanya ang takot sa kanyang mga magulang at ang nakasanayang marangyang buhay. Ronel, pakiusap. Umalis ka na. Nagpapasalamat ako sa tulong mo nung isang araw sa palengke. Pero hanggang doon lang yon. Hindi tayo magkapantay. Tama si Mama. Hindi kita pwedeng maging kasintahan dahil wala kang kinabukasan na may pagmamalaki sa pamilya ko. Narinig mo ang anak ko. Kaya umalis ka na bago ko patawagin ng mga security guard ng subdivision na ito upang kalad ka rin kapalabas. Ang mga katulad mo ay hindi nababagay sa pinto ng bahay ko, mas lalo na sa buhay ng anak ko. Ang lakas ng loob mong mangarap ng mataas. Hindi mo muna tingnan ng putik sa iyong mga paa. Sobrang sakit ng mga salitang binitawan ng pamilya Valdez. Ang mga katulong at ilang kapitbahay na nakakita ay nagsimulang magbulungan at pagtawanan si Ronel. Ngunit sa halip na magalit o mag-eskandalo, tumingin siya ng diretso sa mata ni Dr. Aurelio at Doña Elena. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng katotohanang hindi pa alam ng mayayabang na pamilya. Sige po, Dr. Aurelio. Irerespeto ko po ang desisyon nyo ngayon. Hingi ako ng paumanin kung ang pagpunta ko rito ay itinuring yung isang malaking insulto. Ngunit tandaan niyo ang araw na ito. Ang gulong ng buhay ay mabilis umiikot. Ang inaakala niyong putik na nasa paanan ko ngayon, baka iyon ang mismong lupang kinatitirikan ng inyong karangyaan. Pilosopo ka pa. Umalis ka na nga. Ang dami mo pang sinasabi. Wala ka namang pera. Tinalikuran ni Ronel ang mansyon habang bitbit ang kanyang basket. Habang naglalakad siya palayo, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa kanyang bulsa. May tinawagan siyang isang tao, si Attorney Mercado, ang legal counsel at tagapamahala ng pamilya De La Vega. Attorney Mercado, magandang hapon. Gusto kong i-verify ang lista ng mga ari-arian natin dito sa San Roque. Partikular na ang lupang kinatitirikan ng San Roque General Hospital na pinapatakbo ni Dr. Aurelio Valdez at ang mismong mortgage ng mansyon nila. Senyorito Ronel. Opo. Hawak ko mga dokumento. Ang San Roque General Hospital ay nakatayo sa lupang pagmamayari ng inyong pamilya. At bawat buwan ay nagbabayad sila ng renta sa inyong korporasyon. At tungkol naman sa mansyon nila, may malaki silang utang at kasalukuyan itong naka-pre-foreclosure sa bangko na pagmamayari ninyo rin dahil 3 buwan na silang hindi nakakabayad ng mga amortization. May problema po ba? Wala naman, Attorney Mercado. Gusto ko lang iparating sa iyo na mula ngayon, ako na ang direktang hahawak sa paniningil ng mga account na iyan. Ihanda mo ang lahat ng papeles. Bukas na bukas din. Bibisita ako sa ospital ni Dr. Valdez bilang ang tunay na may-ari ng lupang kinatatayuan nito. Tingnan natin kung gaano pa katayog ang lipad ng kanilang mga pakpak. Ano kaya ang mangyayari kapag nalaman ni Dr. Aurelio na ang binatang hinamak at pinalayas niya ay siya palang may-ari ng lupang kinatitirikan ng kanyang pinakamamahal na ospital? At paano kaya magbabago ang ikot ng mundo ni Carmina kapag ang katotohanan ay lumabas na? Kinaumagahan, maagang nagising si Ronel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya isinuot ang kanyang kupasing sando o ang tsinelas na may uling. Binuksan niya ang isang lumang baol sa kanyang silid kung saan nakatago ang kanyang mga mamahaling kasuotan. Mga bagay na hindi niya ginagamit upang mapanatili ang kanyang simpleng pamumuhay. Nagsuot siya ng isang dekalidad na navy blue na business suit, itim na sapatos na kumikinang sa linis, at isang mamahaling relos na pamana pa ng kanyang lolo. Sa isang sulyap,
hindi mo makikita ang Ronel magniniyog. Ang makikita mo ay si Senyorito Ronel de la Vega, ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang binata sa buong probinsya. Samantala, sa San Roque General Hospital, abala si Dr. Aurelio Valdez sa kanyang opisina. May kaunting kaba sa kanyang dibdib dahil alam niya ngayong araw ang nakatakdang pagbisita ng kinatawan ng De La Vega Holdings, ang kumpanyang nagmamay-ari ng lupang kinatitirikan ng kanyang ospital. May balita ring ang mismong bagong tagapagmana ng mga De La Vega ang darating. Lita, siguraduhin mong malinis ang buong labi. Darating ang may-ari ng lupa ngayon. Kailangan natin silang mapakiusapan na palawagin pang kontrata ng upa. Kundi, mapipilitan tayong isara ang ospital na ito. Opo, Dok. Nakaabang na po ang mga staff sa ibaba. Sabi po ng guard, may pumasok na isang marangyang itim na SUV sa tapat ng main entrance. Mukhang sila na po yan. Agad na tumayo si Dr. Aurelio. Inayos ang kanyang puting doctor's gown at mabilis na bumaba sa lobby kasama ang ilang board members ng ospital. Eksaktong pagbaba niya, bumukas ang pinto ng ospital. Unang pumasok si Atty. Mercado na may hawak na makakapal na dokumento. Ngunit ang nakakuha ng pansin ng lahat ay ang binatang naglalakad sa likod nito. Isang matikas, gwapo at mukhang napakayamang lalaki. Nang mamukaan ni Dr. Aurelio ang mukha ng binata, biglang napahinto ang doktor. Nanlaki ang kanyang mga mata at tila nawalan siya ng hangin sa baga. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakasuot ng ganyan? At bakit kasama mo si Atty. Mercado? Dr. Aurelio, mahiya naman kayo sa inyong pananalita. Nais ko pong formal na ipakilala sa inyo ang nag-iisang tagapagmana ng De La Vega Holdings, ang tunay na may-ari ng lupang kinatatayuan ng ospital na ito, at ang may-ari ng bangkong may hawak ng inyong utang. Walang iba, kundi si Senyorito Ronel de la Vega. Tila ba gumuho ang mundo ni Dr. Aurelio sa kanyang narinig. Ang mga staff ng ospital at mga nurse ay napasinghap. Ang binatang tinawag nilang hampas lupang magniniyog kagabi lang sa harap ng kanilang mansyon ay ang bilyonaryong nagmamay-ari ng kanilang kabuhayan ngayon. Lumapit si Ronel ng may formal na ngiti, ngunit bakas ang otoridad sa kanyang bawat takbang. Magandang umaga, Dr. Aurelio. Sabi ko naman sa inyo kagabi, mabilis umikot ang gulong ng buhay. Ang putik na nakikita nyo sa aking mga paa ay ang lupang inaapakan nyo ngayon. Senyorito Ronel, patawarin niyo ako. Hindi ko alam. Kung alam ko lang na kayo ang may-ari ng lahat ng ito, hindi ko kayo pagsasalitaan ng ganoon kagabi. Patawarin niyo ang aking pamilya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad dahil lang nalaman mong mayaman ako. Ang mali sa inyo, tinitingnan niyong halaga ng isang tao base sa kanyang panlabas na anyo at estado sa buhay. Kung totoong mahirap lang ako, ibig bang sabihin may karapatan na kayong tapakan ng aking pagkatao? Hindi makasagot si Dr. Aurelio. Nakayuko lamang ito habang ang kanyang mga kasamahan sa ospital ay nagtataka kung anong klaseng kasalanan ang nagawa ng doktor sa kanilang big boss. Sa sandaling iyon, pumasok naman sa labi si Carmina. Nagpunta siya roon upang dalhan ang tanghalian ng kanyang ama. Nagulat siya nang makita ang maraming tao na nakatitig sa isang pamilyar na lalaki. Papa, anong nangyayari rito? Ronel, bakit ka nandito? At bakit ganyan ang kasuotan mo? Carmina, magsorry ka sa kanya. Siya si Senyorito Ronel de la Vega. Siya ang may-ari ng lupang ito. At siya rin ang nagmamay-ari ng nyugan na pinagkukunan ng malaking kita ng ating probinsya. Carmina, nasa kamay niya ang kapalaran ng ating pamilya. Parang sinampal si Carmina sa kanyang narinig. Naalala niya ang mga masasakit na salitang sinabi niya kagabi na walang kinabukasan si Ronel at hindi sila magkapantay. Ngayon, napagtanto niya na mas mataas pa pala ang katayuan nito
kaysa sa kanilang pamilya. Ronel, totoo ba ito? Bakit mo itinago sa amin? Bakit ka nagpanggap na isang simpleng magniniyog lang? Hindi ako nagpanggap, Carmina. Ako ay isang totoong magniniyog. Mahal ko ang lupa at ang mga puno ng niyog na iniwan ng lolo ko. Ang pinagkaiba lang, ako ang may-ari ng buong niyugan, hindi lang isang manggagawa. Ngunit mas ninais kong makita ang totoong ugali ng mga tao nang walang pera o titulo na nakakabit sa pangalan ko. At salamat sa inyo, nakita ko ang katotohanan. Lumapit si Atty. Mercado kay Ronel at may iniabot na isang folder na kulay pula. Tumingin si Ronel kay Dr. Aurelio na ngayon ay halos lumod na sa harap niya dahil sa takot na bawiin ang ospital. Atty. Mercado, pakibasa ang nakasad sa dokumentong yan para sa kaalaman ng pamilya Valdez. Ayon po sa ulat ng bangko, ang mansyon ng pamilya Valdez ay opisyal nang nasa listahan ng foreclosure dahil sa 3 buwang hindi pagbabayad. At ang kontrata ng San Roque General Hospital para sa upa ng lupa ay natapos na noong nakarang buwan. Ayon sa batas, may karapatan si Senyorito Ronel na ipasara ang ospital na ito at bawiin ang mansyon nyo sa loob ng 30 araw. Napaiyak na si Carmina at si Dr. Aurelio naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man sila tuluyang mawalan ng pag-asa, may isang kakaibang twist na binanggit si Ronel na hindi inaasahan ng sinuman. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo pinalalayas sa ngayon. Ngunit may isang kondisyon ako na dapat niyong sundin kung ayaw ninyong mawala ang lahat sa inyo sa loob ng 1 buwan. Ano kaya ang kakaibang kondisyon na hihilingin ni Ronel sa pamilya Valdez? Ito ba ay isang paraan ng paghiganti o may mas malalim pa siyang plano para sa dalagang si Carmina at sa kanyang mayabang na pamilya? Nabalot ng matinding katahimikan ang labi ng ospital. Lahat ay nag-aabang sa susunod na sasabihin ng binatang bilyonaryo. Si Carmina ay tahimik na umiiyak habang hawak ang braso ng kanyang amang si Dr. Aurelio na tila ba himatayin sa matinding kaba at hiya. Ano ang kondisyon mo, Senyorito Ronel? Gagawin namin ang lahat. Huwag mo lang ipasara ang ospital na ito. At huwag mo lang kaming palayasin sa aming tahanan. Ito na lang ang natitira sa amin. Simple lang ang kondisyon ko, doktora. Alam ko na ang inyong pamilya ay nasanay sa karangyaan at utos-utosan ng mga taong sa tingin ninyo ay mas mababa sa inyo. Kaya ang kondisyon ko, sa loob ng 3 buwan, si Carmina ay magtatrabaho sa aking nyugan bilang isang ordinaryong manggagawa. Ano? Magtatrabaho ka sa nyugan mo bilang manggagawa? Ronel, hindi ko alam kung paano magbiyak ng niyog. Hindi ko alam kung paano mag-asikaso ng kopra. At yun mismo ang dahilan kung bakit mo gagawin yan, Carmina. Gusto kong maranasan mo ang buhay ng mga taong tinatawag niyong ampas lupa at putik sa paanan. Kung magagawa mo yun ng walang reklamo sa loob ng 3 buwan, mapapawalang bisa ang lahat ng utang ng inyong pamilya sa aking bangko at re-renobuhan ko ang kontrata ng ospital sa loob ng 10 taon nang walang bayad na upa. Nagkatinginan ang mag-ama. Napakalaking sakripisyo nito para sa isang pinalaki sa karangyaan na tulad ni Carmina. Ngunit napakalaki rin ang kapalit. Ang kaligtasan ng kabuhayan at reputasyon ng kanilang pamilya. Walang nagawa si Dr. Aurelio kundi tingnan ng kanyang anak na may pagsusumamo sa mga mata. Carmina, anak, pakiusap. Para sa ospital natin, para sa mga pasyente, at para sa pamilya natin. Sige, Ronel. Tinatanggap ko ang kondisyon mo. Kung ito lang ang paraan para maituwid ang pagkakamali ng pamilya ko at mabayaran ang utang namin, gagawin ko. Kailan ako magsisimula? Bukas na bukas din, 5:00 ng umaga. At tandaan mo, bawal ang VIP treatment. Walang driver, walang yaya, at walang espesyal na pagkain. Isang pagkakamali o pagrereklamo,
tapos ang kasunduan. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nakarating na si Carmina sa malawak na niyogan ng mga Dilabega. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt, maong na pantalon at rubber shoes. Doon ay sinalubong siya ni Ronel na nakasuot muli ng kanyang lumang sando at may bitbit na itak. Ang nakasanayan nitong itsura bilang magniniyog. Kasama rin nila ang iba pang mga magbubukid na nagtatrabaho sa niyogan. Oh, Carmina, ito ang iyong unang trabaho para sa araw na ito. Tutulungan mo sila sa pagpila at pag-ayos ng mga biniyak na niyog para sa gagawing kopra. Pagkatapos niyan, ikaw magluluto ng panangalian ng lahat na manggagawa rito sa kubo. Sige, kaya ko to. Nagsimula ang mahirap na araw para kay Carmina. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging ballpen at mamahaling baglang ang hinahawakan ay napuno ng dumi at gasgas mula sa mga balat ng niyog. Ang init ng araw ay nagpatulo ng kanyang pawis at ang usok mula sa pagluluto ng kakanin at tanghalian ay nagpaiyak sa kanyang mga mata. Ilang beses siyang nadulas sa putikan. Ngunit sa tuwing titingnan niya si Ronel na tahimik na nagmamasid sa kanya, pinipilit niyang tumayo at magpatuloy. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, may isang kakaibang pagbabago na hindi inaasahan ni Ronel ang unti-unting nangyari. Sa halip na magmaktol o sumuko si Carmina, unti-unti siyang nasanay sa trabaho. Naging malapit siya sa mga kapwa niya manggagawa sa niyogan. Nalaman niya ang kanilang mga kwento, na ang marami sa kanila ay may mga anak na nag-aaral at nagkakasakit. Ngunit dahil sa kabaitan ng pamilya Dilabega ay nabibigyan sila ng desenteng buhay. Isang hapon, habang nagpapahinga sa ilalim ng puno ng niyog, nilapitan ni Carmina si Ronel na kasalukuyang nagpapahinga rin habang umiinom ng tubig buko. Ronel, salamat nga pala. Salamat? Para saan? Pinahirapan kita rito araw-araw, tapos nagpapasalamat ka pa sa akin. Salamat dahil binuksan mo ang mga mata ko. Noon, akala ko ang mundo'y umiikot lang sa aircon na kwarto, sa mamahaling damit, at sa mga taong may matataas na titulo. Pero dito sa nyogan mo, nakita ko ang tunay na halaga ng pagsisikap. Nakita ko kung gaano kadangal ang mga manggagawa mo. Masaya pa lang simpleng buhay, basta may marangal kang trabaho at malinis na puso. Patawad talaga sa mga nasabi ko sa iyo noong una. Natigilan si Ronel. Hindi niya inaasahan na ang kanyang parusa ay magiging daan para magbago ang puso ng dalaga. Nakita niya ang sensiridad sa mga mata ni Carmina. Ang kanyang dating galit at pagnanais na magiganti ay unti-unting napalitan ng pagganga. Ngunit habang unti-unting nagkakalapit ang kanilang mga kalooban, isang panibagong unos ang nagbabadya. Isang araw, habang abala ang lahat sa nyogan, mabilis na dumating ang isang mamahaling sasakyan. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling polo na nagngangalang Kenneth. Isang mayaman at aroganting negosyante na matagal nang nanliligaw kay Carmina at kaalyado ng kanyang ina na si Doña Elena. May hawak itong mga papel at may kasamang 2 armadong bodyguard. Carmina, ano itong balita na naririnig ko na nagpapakaputa ka rito sa putikan bilang isang katulong? Umalis ka na riyan. At ikaw Ronel, kung sino ka man na nagmamay-ari ng lupang ito, tapos na ang laro mo. Agad na tumayo si Ronel at tumarang sa harap ni Carmina. Tumingin siya ng matalim kay Kenneth. Sino ka para mag-iskandalo sa ari-arian ko? At anong laro ang sinasabi mo? Akala mo ba, ikaw lang mayaman dito sa probinsya, Ronel Dilabega? Pues, nagkakamali ka. Ang nanay ni Carmina, na si Doña Elena ay pumirma na ng kasunduan sa akin. Binayaran ko na ang lahat ng utang ng pamilya Valdez sa bangko mo. Ibig sabihin, hindi na kailangan magtrabaho ni Carmina rito. At hawak ko ng kalahati ng shares ng ospital ng tatay niya. At may mas matindi pa akong balita para sa iyo. Ang buong nyoga na ito, may nakita kaming anomalya
sa lumang titulo ng lolo mo at may legal na habol ang kumpanya ko rito. Ano kaya ang sinasabi ng lalaking ito? May anomalya sa titulo ng nyugan ni Ronel? Paano nakuha ni Kenneth ang ganitong impormasyon? At ano ang gagawin ni Doña Elena na tila nagtraidor na naman sa kabila ng kabaitan ni Ronel? Paano ipagtatanggol ng ating senyorito ang kanyang kaharian at ang unti-unting nahuhulog niyang puso para kay Carmina? Nabalot ng tensyon ang buong nyugan. Ang mga manggagawa ay natigil sa kanilang pagtatrabaho at pinalibutan si Ronel. Handang ipagtanggol ang kanilang mabait na amo. Si Carmina naman ay humakbang sa harap ni Kenneth. Galit na galit sa ginawa nito. Kenneth, ano ba itong pinagsasabi mo? At paano nadamay si Mama rito? Bakit ka nakikialam sa buhay at sa kasunduan namin ni Ronel? Carmina, ginagawa ko ito para iligtas ka. Hindi mo ba nakikita? Pinapahirapan ka at pinagagawa ng trabahong pampubliko ng lalaking ito para lang ganti ng pamilya ninyo. Ang mama mo ang lumapit sa akin. Binayaran ko ang utang ninyo sa bangko. Kaya malaya ka na rito. At sa lalong madaling panahon, magpapakasal na tayo dahil iyon ang usapan namin ng magulang mo. Hindi ako papayag. Hindi ako magpapakasal sa iyo, Kenneth. At hindi ako aalis dito hanggat hindi natatapos ang 3 buwan na ipinangako ko kay Ronel. Natutunan ko ng leksyon ko at hindi ko nababalikan ang dating ugali namin. Habang nag-aaway sina Carmina at Kenneth, nanatiling kalmado si Ronel. Tiningnan niya ang hawak na dokumento ni Kenneth at pagkatapos ay ngumiti ito ng napakalamig. Isang ngiti na nagpapakita ng kontrolado pa rin niya ang buong sitwasyon. Kenneth, tama ba? Akala mo ba'y napakatalino mo na dahil nagawa mong bayaran ang utang ng mga Valdez sa bangko ko? Sige, tatanggapin natin na bayad na sila. Pero tungkol sa sinasabi mong anomalya sa titulo ng aking nyugan, sa tingin mo ba'y basta-basta mo nalang maaagaw ang lupang ito na 4 na henerasyon ang hawak ng pamilya de la Vega? Bakit hindi? May mga dokumento ako rito mula sa land registration na nagsasabing may overlap ang ari-arian ko sa dulo ng nyugan mo. Kaya kong ipatigil ang operasyon ng kopra mo. Ngayon din, gamit ang mga bodyguard ko at ang koneksyon ko sa munisipyo. Huminga ng malalim si Ronel. Inilabas ang kanyang cellphone at may tinawagan. Attorney Mercado, pakipasok ang mga panauhin natin. Mukhang may nagmamadaling ma-demolish ang sariling negosyo rito sa nyugan ko. Ilang sandali ang lumipas. Isang marangyang sasakyan muli ang pumasok sa malawak na daanan ng nyugan. Bumaba mula rito si Attorney Mercado, kasunod ang mismong mayor ng bayan ng San Roque at ang hepe ng lokal na kapulisan. Kasama rin nila ang umiiyak at nanginginig sa takot na si Doña Elena. Nang makita sila ni Kenneth, biglang nawala ang kulay sa kanyang muka. Kenneth, itigil mo na itong kahangalan mo. Nagpunta kami rito dahil sa formal na reklamo ng De La Vega Holdings laban sa kumpanya mo. Ang mga dokumentong hawak mo na sinasabi mong overlap ay napatunayang peke at gawa-gawa lamang ng isa sa mga tauhan mo sa munisipyo na ngayon ay nasa ilalim na ng investigasyon, sabi ng mayor. At para sa kaalaman mo, Kenneth, ang kumpanyang pinagmamay-arian mo ay kasalukuyang kumukuha ng supply ng krudo at kuryente sa mga planta na pagmamay-ari rin ng pamilya de la Vega. Sa isang kumpas lang ng kamay ni Senyorito Ronel, pwedeng maputulan ng supply ang lahat ng pabrika mo sa buong rehiyon. Huwag mong susubukan ang kapangyarihan ng taong tinitingnan mo lang na nakasando, sabi ni Attorney Mercado. Napaluhod si Doña Elena sa harap ni Carmina at Ronel. Umiiyak ito ng matindi dahil napagtanto niya ang laki ng kanyang kasalanan. Carmina, Ronel, ipatawarin niyo ako. Nasilaw ako sa alok ni Kenneth na pera para mabilis nating mabawi ang mansyon. Hindi ko alam na gagamitin niya ito para saktan kayo at gumawa ng krimen. Ronel, nagmamakaawa ako. Huwag mong ipasara ang negosyo namin. Patawarin mo matandang madamot na tulad ko. Lumapit si Carmina sa kanyang ina.
at niyakap ito. Ngunit tumingin siya kay Ronel na may bakas ng labis na hiya at paghingi ng dispensa para sa kanyang pamilya. Tumingin naman si Ronel kay Kenneth na ngayon ay hindi na makapagsalita at dinala na ng mga pulis kasama ang kanyang mga bodyguards dahil sa kasong falsification of public documents. Tumayo na po kayo riyan, Doña Elena. Sabi ko naman sa inyo, hindi ko ugali ang manira ng buhay ng tao. Ang gusto ko lang ay matuto kayo ng bawat tao. Mayaman man o mahirap, ay may dignidad na dapat nating respeto. Ronel, pagkatapos ng lahat ng ito, itutuloy ko pa bang pagtatrabaho rito? O gusto mo na kaming palayasin ng tuluyan? Ang kasunduan ay kasunduan, Carmina. May 2 buwan ka pa na natitira sa aking nyogan. At sa tingin ko, mas gusto kong manatili ka rito. Hindi lang bilang manggagawa, kundi bilang isang tao na nagpabago rin sa pananaw ko sa buhay. Anong klaseng pag-ibig kaya ang umuusbong sa pagitan ng ating senyorito at ng anak ng doktor sa kabila ng napakaraming pagsubok at pagtatraidor? Paano kaya magtatapos ang 3 buwang kasunduan ng dalawa? At ano ang huling sorpresa na inihahanda ni Ronel para sa pamilya ng Valdez? Matapos ang tangkang pagtatraidor ni Kenneth na nauwi sa kanyang pagkaaresto at ang paghingi ng tawad ni Doña Elena, nagpatuloy ang buhay sa San Roque. Tinupad ni Carmina ang kanyang pangako. Sa natitirang 2 buwan, araw-araw siyang pumasok sa nyogan. Hindi na siyang maarte at mayabang na anak ng doktor. Siya na ang Carmina na masayahin, masipag at minahal ng lahat ng mga manggagawa dahil sa kanyang kababaang loob at pagtulong sa kanila. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong naging malalim ang pagtitinginan ni Ronel at Carmina. Ang kanilang mga simpleng kwentuhan sa ilalim ng puno ng niyog habang nagpapahinga ay napuno ng mga pangarap at pag-unawa sa buhay. Natutunan ni Ronel na si Carmina ay mabait naman pala talaga. Naging sunod-sunuran lamang sa kagustuhan ng kanyang ina noong una. At natutunan naman ni Carmina na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ningning ng ginto, kundi sa ginto ng puso ng isang tao. Dumating ang huling araw ng 3 buwang kasunduan. Isang malaking salo-salo ang inihanda ng mga manggagawa sa nyogan para magdiwang. Naroon din si Dr. Aurelio at Doña Elena, na ngayon ay mas simpleng manamit at may mga ngiti na sa kanilang mga labi. Lumapit si Ronel sa pamilya Valdez. Hawak ang isang bago at makapal na folder. Dr. Aurelio, Doña Elena, Carmina, opisyal nang tapos ang 3 buwan na kasunduan natin ngayong araw. At gaya ng aking ipinangako, narito ang mga dokumento. Ang utang ng inyong pamilya sa aking bangko'y opisyal nang bayad at burado na. At ang kontrata ng San Roque General Hospital para sa upa ng lupa ay niregularisa ko na. Para sa susunod na 10 taon, walang babayarang kahit isang 5 duling na renta ang inyong ospital. Maraming salamat, Senyorito Ronel. Hindi mo lang iniligtas ang aming kabuhayan. Iniligtas mo rin ang aming pamilya mula sa maling landas. Ang kabutihan mo ay hindi namin malilimutan. Patawad muli, Ronel. At sa lahat ng panlalait ko sa iyo noon. Ang binatang nakasando na pinalayas ka sa pinto ko. Siya palang magbabalik ng dangal sa aming tahanan. Napakabuti mong tao. Wala na po yun, Doña Elena. Ang importante po, magkakasama kayo at natuto tayong lahat. Pero may isa pa po akong huling sorpresa na hindi nakasulat sa kontrata. At para ito kay Carmina. Tumingin si Ronel kay Carmina na kasalukuyang nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng niyoga, kung saan sila madalas mag-usap. Lumapit ang binata sa dalaga at ang lahat ng mga manggagawa kasama ang mag-asawang Valdez ay tahimik na sumusunod at nanood. May kakaibang kaba sa dibdib ni Carmina. Ronel, ano pa itong sorpresang sinasabi mo? Sobra-sobra nang naitulong mo sa amin. Tapos ng trabaho ko rito bilang manggagawa mo. Baka oras na para bumalik na ako sa pag-aaral ko. Huminga ng malalim si Ronel.
hinawakan ang dalawang kamay ni Carmina. Tama ka, Carmina. Tapos ng obligasyon mo bilang manggagawa sa nyugan ko. Malaya ka na. Pero ang tanong ko, gusto mo bang bumalik sa buhay mo noon na ikaw lang mag-isa? O gusto mo magsimula ng bagong kwento kasama ako? Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid. Kinuha ni Ronel mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon. Pagbukas niya rito, tumambad ang isang napakagandang singsing na may disenyong tila maliit na dahon ng niyog na may nakapalamuting mamahaling hiyas. Isang simbolo ng kanilang pinagsamahan sa buong probinsya. Carmina Valdez, nung unang umakit ako ng ligaw sa inyo, hinamak ako dahil sa akala nila wala ako may pagmamalaki. Ngayong alam mo na kung sino ako, gusto kong ligawan ka muli. Hindi bilang ang bilyonaryong senyorito na si Ronel de la Vega at hindi rin bilang isang parusa. Gusto kong manligaw bilang ang simpleng Ronel na nagmamahal sa iyo ng buong tapat. Papayagan mo ba akong maging bahagi ng buhay mo habang buhay? Oo, Ronel. 1,000,000 oo. Hindi dahil sa mayaman ka, kundi dahil tinuruan mo akong maging totoong tao. Handa akong sumama sa iyo, kahit sa putikan o sa palasyo. Basta't magkasama tayo. Agad na isinuot ni Ronel ang singsing sa daliri ni Carmina at mahigpit silang nagyakap habang naghihiyawan sa tuwa ang lahat ng mga manggagawa sa nyugan. Si Dr. Aurelio at Doña Elena ay masayang nakatanaw. Panatag ang loob na ang kanilang anak ay nasa kamay ng isang lalaking may napakabuting puso. Samantala, makalipas ang ilang taon, ang San Roque General Hospital ay naging isa sa pinakamalaking ospital na nagbibigay ng libreng gamutan para sa mga mahihirap na magbubukid sa tulong ng donasyon ng De La Vega Holdings. At si Ronel at Carmina, sila ay formal na nagpakasal at magkatuwang na nagpalago sa malawak na nyugan habang namumuhay pa rin ng simple. May takot sa Diyos at may pagrespeto sa bawat taong kanilang nakakasalamuha. Dito nagpapatunay mga kasama na ang tunay na pagkatao ay hindi nakikita sa ganda ng kasuotan o sa taas ng pinag-aralan. Ang tunay na halaga ng tao ay nasa lalim ng kanyang pakikipagkapwa-tao at sa kababaang loob ng kanyang puso. Dahil ang putik sa paa ng isang masipag na tao ay pwedeng maging pundasyon ng isang napakatayog na tagumpay sa takdang panahon. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ang aral sa kwentong ito ay wag na wag nating hamakin ng isang tao base lamang sa kanyang panlabas na anyo o simpleng hanap buhay. Ang tunay na kayamanan at dangal ay hindi nasusukat sa ningning ng salapi, kundi sa busilak na puso at kababaang loob. Ang buhay ay parang gulong. Ang nasa ibaba ngayon ay pwedeng itaas ng takdang panahon. Kaya matuto tayong rumespeto sa lahat ng antas ng tao. Dahil ang bawat isa ay may kwento at dignidad na dapat nating pahalagahan at igalang. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dito po sa baba sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.